Good morning mga ka-farm. So muli, welcome to my channel, Ka-Farm TV. At kung bago pa lamang po kayo sa akin pong channel na ito, ay please subscribe. Search nyo lang po Ka-Farm TV sa YouTube. At pwede nyo rin po itong i-share para po sa atin pong mga solid na mga ka-farm. So ngayong umaga po ay nandito tayo sa atin pong 27 days. So tayo po ay merong isang demo area dito sa Oriental Mindoro, kung saan ito po yung area na full of challenges. So inaccept po natin itong challenge na to para ipakita po natin na dito po sa Oriental Mindoro ay kaya nating mag-produce ng mga high quality mangoes, at pwede pa po nating ma-revive yung mga area kung saan ay napapabayaan na or hopeless na. So ito po ay ginawa ko, disclaimer po, sa iba't ibang uri ng mango protocol. Ito po ay ginawa ko para po ipakita sa inyo na tayo po ang Ka-Farm TV Mango Protocol ay mayroong continuous round year production ng mangga. So under Ka-Farm TV Mango Protocol, lagi ko pong sinasabi na hanggat kaya po nating magbahagi ay ibinabahagi po natin kung ano po ang meron sa Ka-Farm TV Mango Protocol. So ngayon po, tayo po ay 27 days. 27 days considered as full bloom. From 27, 28, and 29, ito po ay kino-considered ng Ka-Farm TV as full bloom. Depende po sa kanya pong status. So sa kasalukuyan, present po ang mga pollinators at napagabango po ng atin pong mga bulaklak. Ayan, itutur ko po muna kayo para makita nyo po. Ayan. So makikita nyo po na andyan na yung mga presensya ng atin pong mga kaibigan po ng mga insekto. Lumilipad sila dyan. Naandyan po yung tawag namin ay ligwan. Naandyan po yung mga kulay blue na langaw. Naandyan po yung mga honeybee. Ayan. At nandyan po yung iba't ibang uri po ng insekto. So chine-check din po natin yung bulaklak natin after pabaon process. Ayan, wala pong presensya ng hoppers. Ayan. At wala din pong infestation ng thrips. So ito po yung lagi kong sinasabi na napakahalaga po sa ating pong pabaon process na yun pong ating mga kalaban na insekto ay mapatay po natin sila. Kasi kailangan po mula sa application ng pabaon process, meron tayong 5 to 7 days na ma-enjoy ng atin pong mga kaibigan na insekto yung pollination ng atin pong mga bulaklak. Ngayon, kung tayo po ay gumagamit ng mga lason na mataas po ang anti-chewing effect, katulad po ng ilang mga insecticide sa market, kung ito po ay gagamitin natin sa pabaon process, anong mangyayari po niyan? Pagdating ng 27 and 28 days, halos mangilan-ngilan pa lamang po ang mga pollinators. Kasi nga po, minsan sa pabaon process, makikita natin nasa label yan ng mga laso na ginagamit natin. Nakalagay doon ay meron siyang anti-chewing effect. So ako po as a mango farmer, at sa akin pong karanasan, kapag tayo po ay gumagamit ng insecticide na mataas ang anti-chewing effect sa atin pong mga kalabang insekto, nadadamay na rin po yung atin pong mga active pollinators. Kasi nga po, hindi po nila dadapuan or hindi nila sisipsipin yung mga katas sa atin pong bulaklak na makakatulong para po sa pag-pollinate ng atin pong mga bulaklak na nagiging butil. Ayan. So, share ko po sa inyo ito po yung ating area na inisprayan ng July 19. Ayan. So, sa kasalukuyan, siya po ay 27 days at kino-considered ko na po siya as full bloom. Bakit po? Kino-considered ko po siya na full bloom kasi normal po at regular yung kanya pong development. So napakarami po ng mga pollinators dito. Ayan po. Makikita nyo, nagliliparan na po yan sila. Present na po sila. At sila po ay nag-i-enjoy sa amoy po ng atin pong mga bulaklak. So ito po ay sa kadahilanan na tayo po ay gumamit ng mga tamang lason. So una, gumamit po tayo ng atin pong dalawang klase ng insecticide. So ito po yung Pexalon at si Exalt. So itong dalawang uri po ng insecticide na to ay mabangis at malupit sa mga kalaban nating insekto, sa hoppers at sa thrips.
pero hindi po namamatay ang mga pollinators. So ngayon, meron pong nagme-message sa atin na mahal daw po itong dalawang uri ng insecticide na to. Yes, totoo po yan. Medyo pricey po siya, pero ang masasabi ko lang po sa inyo, kapag itong dalawang klase ng insecticide po na ito, na parehas po ng chemical company na gumawa, ang Corteva Agriscience, yun pong pabago-bagong panahon at yung surprise attack ng insekto, minsan ay hindi natin po inaasahan. Napakahalaga po na ang atin pong gagamitin na insecticide, kapag ginamit po natin ay merong agarang epekto at may mahabang bisa at nagsisilbing protectant sa atin pong mga bulaklak. Ngayon, bakit ko po nire-recommend sa inyo si Pexalon at si Exalt? Sa akin po, as a mango growers, nire-recommend ko po siya kasi nga po, nagtiwala ang Pexalon at Exalt sa Farm TV Mango Protocol. So, shoutout po kay Boss Patricio Crisal. Si Boss Patricio Crisal po ang unang-unang lumapit sa inyong kaparm para po ipademo yun pong kanila pong Pexalon. At ito po ay sinamahan natin ng Exalt. At shoutout si Kuya Efren Candor, nakagamit na rin po ng Exalt yan, dyan po sa may area ng Tarlac. So hindi ko na lang po banggitin yung kanyang napakalawak na area dyan kung sino pong may-ari, dahil ito po ay very private mga kaparm. Pero pwede nyo po siyang tanungin. Shoutout si Kuya Efren Candor, ayan, at si Kuya Jano Gutierrez, ayan, shoutout sa inyo dyan. So alam ko nakagamit na rin sila ng Exalt. At pinuntahan ko yung area at ako mismo nakita ko yung area na pinagamitan nila ng Exalt last season. So ngayon, bilang tulong ko po sa atin pong mga Filipino mango growers, ay ako po ay gumagawa ng iba't ibang uri po ng protocol. So yung protocol ko po na ginamit dito sa pabaon, ang tawag ko po ay pabaon sa pabago-bagong panahon. Bakit po? Minsan bigla pong uulan, bigla pong iinit. Sa katunayan po, nung kami po ay nag-apply ng flower induction dito, kami po ay inabutan ng ulan. So nag-apply kami ng flower inducer dito, ay hindi pa po kami nakakaalis sa area ay umulan na. So kami po ay nag-apply ng flower induction dito, ay agad pong bumagsak ang ulan. So ang ginawa lang po natin, nagpatuloy lang po tayo dahil may tiwala po tayo doon sa ginagamit po nating flower inducer. Ngayon, ito na po yung ating mga bulaklak after first shot at second shot, nananatili pong healthy yung atin pong mga bulaklak. So sa kasalukuyan, ito po ay 27 days at makikita po natin yung actual na presensya niya na talaga pong napakalinis ng atin pong mga bulaklak. Pero siya po ay full bloom pa lamang. So ito po ay prone sa ulan at acid rain. So tayo po ay hindi kinakabahan kapag ang atin pong area ay tayo mismo ang nagpapabaon. Bakit? Tayo po ay gumagamit ng ating trademark ng Ka-Farm TV Mango Protocol sa pabaon. At ito po yung ginagamit natin na dalawang klase ng insecticide. Ito po, ang Pexalon at Exalt na sinasamahan po natin ng fungicide. Yun pong saap at yung pinagsama po na carbendazim at mancozeb. So ito po ay by UPL family. At ito po ay ginagamitan din natin ng isang uri po ng systemic na dipiconazole at azoxystrobin, yan, ang Ortibatap, by Syngenta. At syempre, ginagamitan po natin ito sa pabaon ng foliar natin, yun pong biostimulant. Ang biostimulant foliar po ni Wokosim ay isang uri po ng seaweed base. Hindi po siya nakakasunog ng bulaklak kasi nga po siya ay malamig at siya po ay merong agarang epekto. So mararamdaman agad siya nung ating bulaklak at walang dahilan para po masunog kasi siya po ay hindi synthetic, siya po ay biostimulant at siya po ay seaweed base. Sa katunayan po, nung ako po ay nag-apply dito ng pabaon process, kinalog ko po yun, tumalsik po sa mukha ko, pero hindi po ako nag-worry. Bakit? Dahil alam ko po na seaweed base yung atin pong ginagamit na foliar dito po sa atin pong area mga ka-farm. At ganun din, tayo po ay gumamit ng atin pong isang uri ng sticker ni Bayer, ang Hoystick. Kasi nga po, sa pabago-bagong panahon, importante po na yung atin pong i-apply na mixing ng mga insecticide, fungicide at foliar, ay meron po tayong tinatawag na sticker and spreader o yung pampakapit. So, ginagamit ko po si Hoystick
Dahil ang joystick po ay trade po ng yan po ay isa sa trademark ng Ka-Farm TV Mango Protocol. So simula't simula, yan po ay kasama na doon sa binuo natin protocol na atin pong ibinabahagi mga ka-farm. So yung live mixing natin po nito, nung tayo po ay nag-apply, yan po ay nasa YouTube channel natin mga ka-farm. Kaya pwede nyo pong panoorin doon at pwede nyo pong isubscribe para makita nyo po yung susunod nating mga activity dito po sa area na to. At ila-live mixing ko po lahat ito dito mga ka-farm. Kasi nga po, lagi ko sinasabi, hindi po masama ang magbahagi. Marami po ang nagme-message sa atin na bakit daw po inilalive natin yung atin pong mga ginagamit na lason. Sabi ko nga po, protocol ko po ito, walang pwedeng kumontrol sa akin kung ano po yung gusto kong ibahagi sa akin pong mga solid na mga ka-farm. Dahil naniniwala po ako na kung wala po itong mga taong mga sumusuporta sa akin na to, ay maaari po na ang Ka-Farm TV Mango Protocol ay hindi po magtatagumpay mga ka-farm. So disclaimer na lang sa may-ari ng iba't ibang Mango Protocol. So magtulungan na lang po tayo. So ako po nag-share sa sarili ko pong paraan. At ang challenge ko po sa inyo ay i-share na rin lamang po ninyo kung ako po ay nagla-live ng mixing ko, ay i-live nyo rin po yung mixing ninyo para alam po ng mga ka-farm natin kung ano ba talaga yung mga ginagamit natin sa iba't ibang uri ng panahon. Kaya nga po sinasabi ko, yun pong mga gumagaya ng atin pong protocol, siguraduhin nyo lang po na nasusunod ng tama. Katulad po, pagdating po sa monitoring at syempre yung pagdating po sa application. So meron po tayong sariling way of application ng atin pong babaon process. So meron po tayong mist spraying at meron din po tayong soft pressure, soft pressure lang, hindi siya malakas para hindi po masira yung atin pong mga bulaklak mga ka-farm. At ito, pagdating ng 29 and 30 days, i-update ko kayo kung ano po yung magiging status ng atin pong mga bulaklak. So present na present po yung atin pong mga pollinators mga ka-farm. At ayan, nakikita ko po sa inyo yung atin pong mga puno na ito ay hindi ko pa po napapatabasan yan sa kadahilanan po na hindi ko po akalain na ito po ay lalabas ang bulaklak. So ang naging puhunan ko po dito ay lakas ng loob at panalangin. Ayan po, yan. Ito po ay mga grafted bengus, yan mga ka-farm. At ito po ay taas na ko po sinasabi sa inyo na long time failure and zero production. So wala na pong pumasok dito na ibang kontraktor after po na ito ay pasukan ng ibang kontraktor dahil hindi nga po sila dito makapag-produce mga ka-farm. Kaya salamat po ako dun sa may-ari nito, kay Tatay Aping Caranzo. Shoutout pala sa Caranzo family. At yun, nasimulan na po natin ito dito sa portion na to. So after po nito at ito po ay mag-materialize, ididire-diretso na po natin itong lahat hanggang sa dulo. Dahil ito po ay malaking mango orchard po ito mga ka-farm. Sa totoo lang, ang Oriental Mindoro po ay napakaraming mga mango plantation at mango farm area. So kulang lang po talaga sa suporta, kulang lang po sa tamang kaalaman. Kaya po ang pagmamangga dito ay nagiging tsambahan mga ka-farm. At kung minsan yung kalidad po ng aming mga bunga ay nauhuli sa karamihan. Ayan po, tingnan nyo po. Yan. Yan po ang atin pong mga bulaklak. Napakalinis po niyan. So medyo mahaba po yung ating vlog ngayon. Kasi nga po, sinishare ko po sa inyo ano ba talaga yung realidad ng resulta ng atin pong mga area mga ka-farm. So ayan po, maraming salamat po sa patuloy ninyong suporta sa Ka-Farm TV. Ang inyo pong ka-farm ay nananatiling ka-farm at tayo po ay nananatiling freelance mango farming advisor at kailanman po ay hindi tayo magpapahawak sa kahit na kanino, sapagkat yung akin pong advocacy ang itong naniniwala po ako, marami po tayong babaguhin ang pananaw sa larangan ng pagmamangga. Dahil ako po ay naniniwala, babangon po ang industriyang ito kung meron pong magsusulong para po ipagpatuloy ang nasimulan ng atin pong mga magmamangga. Sa tamang kaalaman, ito man po ay sa sariling pamamaraan, ako po ay handang magbahagi sapagkat ang Ka-Farm TV Mango Protocol po ay binuo ko sa sarili kong paraan at wala pong pwedeng kumontrol sa akin. At ako po ang magdidesisyon kung sa paanong paraan ko po ito pwede pong gabitin. Kung kaya, maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po. Mabuhay ang samahan ng magmamangga sa Pilipinas.
Sa admin po ng Philippine Mango Racers Heaven, maraming salamat po sa inyo. Hindi ko po kilala lahat ang membro ng admin, pero ako po ay nagpapasalamat na every time na ako po ay nag-upload ng video ay tinatanggap po ninyo. At ito po ay hindi sa pilitan. Ito po ay binabahagi ko para po magkaroon ng idea yung iba po na walang ginagamit na Mango Protocol. At disclaimer po, hindi ko po ipinipilit ang mga protocol na akin pong ginagawa. At ang protocol ko po ay ipinapagamit ko exclusively kung ako po ay nakagabay sa inyo. Subalit kung gagayahin nyo lang po ito, ay siguraduhin nyo po na nakahanda kayo sa magiging resulta. At ito po ay magkakaroon ng mga pagbabago sakaling hindi po tama ang inyo pong gagawin, mga ka-farm. Muli, God bless po sa ating lahat. Subscribe nyo lang po ka-farm TV sa YouTube at i-monitor nyo po ito. Ito po ay ipagpapatuloy ko hanggang sa mabalutan, hanggang sa ma-harvest ang atin pong area, mga ka-farm. At kung mapapansin nyo po, may bulaklak, may dahon. Yan po ay normal na nangyayari sa mga area sa katulad nito na over-mature na po yung dahon at madalas po ay ulan-init na pabago-bago po ang panahon, mga ka-farm. So muli, God bless po. I love you all. Ang masasabi ko lang, tayo po ay nasa full bloom stage. Sana wag umulan at biglang iinit. Hihingi na lang po tayo ng at least 2 to 3 days at masasabi ko po na positive na po ang resulta ng atin pong demo area. God bless po. I love you all. Sana po tulungan nyo ang inyong ka-farm sa advokasya na akin pong ginagawang ito para sa atin pong mga magmamangga. God bless po. I love you all.